amigos, talagang feel na ng besties ang pagiging chef. Pero nagsisimula pa lang tayo dahil marami pa tayong aaralin at matututunan para ma-achieve natin itong chef goals natin this week. Yes. Tulad ng ginawa namin kanina, meron kayong mga iba't ibang station. Kasi ganyan ang mga chef, di ba? May mga kanyang specialization. Meron dyan na chef de cuisine, sous chef, chef de partie, marami pang iba. Grabe, kakaiba yung mga words, ha? Pangyayamanin. Ano ba yung mga yun, mga bestie? Hindi ko rin talaga alam. Hindi ko lang yung party. Ano ka ba? Iba yun? Like cook, like Kaya tawagin na natin si Chef Marlon para maintindihan ko at maintindihan natin kung ano ibig sabihin ng mga words na yun. Sige. Tawagin natin. Sige na. Chef Marlon? Chef? Ang bilis si Chef. Attentive. O, diba? Ay. Hi, Chef! Chef, as a chef nga po, automatic po ba na mas alam niyo na po yung mga pagluto ng meat, vegetable, tsaka ng sauce? So, bago kayo mapunta sa isang mas mataas na posisyon, magsisimula muna tayo sa iba-ibang station. So, okay, meron tayong pasanua or sa fish naman, fish station. Meron tayong entremete para sa vegetable station natin. And then meron tayong saucier naman or sa sauce station naman natin. Nakaka-intimidate naman yung mga tawag dyan. Kumbaga iba-iba na station base sa niluluto mo. Saka pag mas mataas na yung position mo, pwede ka na maging executive chef, chef de partie. Chef de partie, pwede ka na maging chef de cuisine, and then meron ka ng sous chef, and then meron ka ng executive chef. Ay, grabe. So, chef, may iba't ibang klase ng specialization talaga. Hindi naman specialization, kasi syempre pag napunta ka sa isang station, nagiging na-hone mo na yung skills mo doon. Pwede kang, yung ibang mga chef, mas gusto nila, palipat-lipat ng station para at least mas marami silang natututunan. Pero sa inyo po, chef, ano po yung pinaka-complicated or pinaka-mahirap? The saucier, or yung pagiging sauce station, kasi siya yung pinaka-backbone ng pagkain. Parang sabi nga nila, pag hindi masarap na yung main entree mo, pero yung sauce mo masarap, it will cling yung lasa dun sa pagkain. Sachet? Ano sachet? Ano pa yung sachet? Sachet! Or pag sachet, yung pag umiinom na kagayon. Sachet yun! Sachet! Gumagawa ng sauce. Gumagawa pa ng sauce. Siya yung gumagawa ng mga sauces natin. Importante yung sauce, oh. Oo. Grabe. Minsan, mas yun yung hinahanap mo yung sauce. Yeah, minsan kasi yung binabalikan. Siya kapag nagtrabaho kayo, napunta ka sa sauce station, mas mabilis yung promotion. Kasi sachet, meron po sa amin bigas dyan, sauce. Iba yun. Ay, mo yun? Pinotsahin ko kasi sauce. Paano ito sauce? Sauce. Sachet pa rin. Oo. Sachet. Ano pang gusto mong malaman? Ikaw ba, pag nagluluto ka, ano ba nga gusto mo laging niluluto? Iba-iba kasi ako eh. Iba-iba yung mga kutayan na niluluto. Pero Pag Filipino dishes. Tulad ng spaghetti. Adobo, sopas, mga gano'n. Kasi lang. kung kunwari kung pasta kasi yung mga gusto mo ginagawa, yun kailangan mo ma-master. Ayun, yung sauces. sauce. Oo. Yun yung pinaka-importante talaga, no? Kailangan masarap yung sauce. Sa pagkasain po, ano pong special? Entremetary yung tawag. Kasi sila yung mahawak ng mga vegetable, pasta, and then mga parinicious yung tawag, yung mga rice natin, potatoes. Ngayon, pag sa sauce, meron tinatawag na 5 mother sauces. So yung 5 mother sauces na yan, siya yung dapat na kabisado ng mga nagiging sauce para at least pag gumawa ng derivatives or tinatawag naming small sauces, dapat alam nila yung pinaka-foundation ng ating mother sauces. Ngayon nyo lang ba napakinggan yung mother sauces? Oo. Pwede na tayo muna napakinggan yun. Hindi, siyempre madami pa tayo. Matry. Aalamin pa natin. Aalamin. Importante yan. Correct. Isa-isahin natin, chef. Kung maalala ko pa, velute, bechamel, espanyol, tomato, and bolognese. Yeah, tama. Tama. Alam ko after na Espanyol. Yan yung una tinuturo sa mga culinary school. Yung first year kami. Bestie natin naman na. Kaya nga eh. Talaga may background. Diba? Yung mga tawag dyan, talaga aralin mo lahat, diba? Oo. Pero madali lang naman siya. Ituturo sa atin ni Chef mamaya kung paano siya ginagawa. Saka yung mga technique lang kung paano siya lulutuin. Kaya naka-ready na naman pero mamaya natin gagawin yan. Siyempre, nakilala natin ang mother of sauces. Mother sauces? Baka may father or brother, sister, baby, or how do you brush your teeth? Mother lang. Mother lang ba? So, ayun, hindi pala buong angka ng mga sauces. Foundation lang. As asos, yan naman tayo mamaya mga besties. Chef, bakit po tinawag na mother sauces?
So, marami talagang sauces na ginawa from other country. Pero si Augusto Escoffier, okay, isa siyang French na chef. Siya yung nag-organize or ng mga 5 mother sauces para at least di na nahirapan yung mga chef ngayon. Kaklase ko yun sa Binyo. Talaga? Time travel. Time travel. Talaga? Saan po nag-ano po pala ito? Nag-originate? Sa Europe, itong bechamel. Itong bechamel is a white sauce. So, ang gagawin natin, pag nag-start tayo, we need to scald yung milk natin. Para pag hinalo natin dun mamaya, hindi siya nagla-lumps or nagbubuo-buo siya. No? So, lagay natin yung ating butter. Usually po, chef, saan po ginagamit itong sauce na to? Saan po? Pwede siyang maging small sauces yan, yung mga cheese sauce, okay, cheddar cheese sauce para dun sa mga white sauce. So, ito warm na yung ating milk natin, then mag-incorporate naman tayo dun sa roux natin. So, magpapalit na tayo ng wire whisk Whisk natin. na. Para at least. And then, mag-add tayo ng tinatawag namin is onion piqué. Onion, bay leaf, and then whole cloves natin. Para pang flavoring lang din natin. May effect talaga sa lasa. Taray, hindi na inihiwa. Para kaya na Pampalasa. ganun, para at least pag niluto siya, intact pa rin siya, mas madaling tanggalin natin. Ito, pag kulang ng milk, you just have to add milk lang din natin. Tapos importante mga besties, slow heat dapat kapag ganyan. Oo. Oo. And then, Luto, season na lang, salt, and then white pepper yung ginagamit natin. Di pwede black pepper kasi mangingitim yung ating sauce natin. Ayan, fail yan. Tapos meron tayo na Paminta. Ganun din po, lahat na po ito. and then nutmeg naman. Okay, may ground nutmeg naman din tayo. Ganun din po. Yan. So ito kaya dapat kayo may side towel palagi. Say towel. Then this is your bechamel sauce. Bechamel! Yay! Okay naman. And then moving on na tayo. Next sauce naman tayo. Velouté sauce naman tayo. Ngayon naman, magbe-velouté sauce naman tayo ngayon. Okay, meron tayo yung clarified butter. Ang bango. Wait lang. Ito naman yung chicken stock. Nag-pre-made na ako. Ito lang. Kasi medyo matagal gawin to. 3 to 4 hours na. Ay, bakit ka nabenda, chef? Opo, na-enjoy. Tawag namin dito sachet d'épices. Okay? Isa French word. Ibig sabihin spice bag. May laman tong parsley stem, bay leaf, cloves, whole cloves ng ng garlic, and then black pepper coriander para at least may lasa yung natin. Taray, parang tea. Yeah. And then, unicorn hair. Ikot lang natin siya dito. Ganda. Yan. Consistency. So, may tinatawag din tayong na bake consistency para malaman natin kung okay na ba yung sauce natin. So, ano ibig sabihin nun? Pag tinatawag namin, dapat yung sauce nagkikling na. Or sa back ng spoon, okay, para ito makita natin. Sample. So, hindi na siya nagdidikit, so ibig sabihin yung consistency niya okay na siya. Kung mag-a-add ba tayo ng seasoning, parang siguro pwede tayo mag-add. And then siguro pinch ng sugar lang para... Pero masarap na. Nakakatakot yung tabang niyo. Hey! Ay, and that's your velouté sauce. Velouté! Velouté. 3 more to go. Next chef. And then susunod naman tayo, Espanol sauce naman tayo. Spanish. Okay. Si senyor! Kunin na natin yung mga kailangan. Espanyol. Ito mo ka Espanyol. Perfect. So okay na ba yung ingredients natin? Yes, chef.
Then we can Kompleto? start na. Yes. Wait. Yes. Sige pa. Yan. Kung di nyo narinig kanina mga besties, ang tawag dyan sa tatlong yan, mirepoix. Yung carrot, celery, and onion. Mirepoix. Mirepoix. Kailangan siya sa paggawa ng Espanyol sauce. Then add na natin yung ating tomato paste Tomato natin. paste. Ilan nasa po ito, Chef? Okay na siguro yan. Hali ko yan. Tawag naman namin dito paste hash, okay? In French, parang binaburn natin yung tomato paste sa mirepoix. And then dust lang natin ng konting flour para at least mamaya yung sauce natin magkakaroon ng thickening agent. Then lulutuin lang natin yung flour. Pag naluto na yon, add na natin yung red wine natin. Ang bango to. Ganon. Ang bango na, no? Ang bango, Dok. Ay, Dok. Ano? Chef. Pasyente na. Pasyente na tayo. Parang nalilito na kayo sa tawag. Hindi pa naman tayo nag-Dr. Goes. Okay, medyo add na natin yung stock natin. Ayan na. How do we want? Halo-halo. Then lagay na natin. Ayan na po yung ating herbal sashimi. Sa chef. Sashimi. Ito, masarap na yung sauce natin. Pwede ito sa mga steak naman. Wow! Season lang natin, so ingat ulit tayo. Taste test. Sarap! 这个我来看的，我为喝酒，我喝酒。 Tuna. Ayun na with butter. Strain na. And then, Solid. dapat cold butter. Siguro isang small dice lang para at least yung texture niya magiging glossy yung sauce natin. And then, added texture na siya. 我需要 butter. 我需要我的 mixer butter. Oh my God! Ang sarap! Teka lang naman. Masarap eh, naiintindihan ko. Pero mo kong saktan. Sorry! Kasi lasang-lasa mo yung butter. It's so it's better with butter. Yes, super. Like you said, everything is better With with butter. Butter. Nakatapos na tayo ng tatlong sauces natin, no? Yes. Nakagawa tayo ng bechamel, velouté, and espanyol. So ngayon naman, gagawa tayo ng most common na sauce, yung ating tomato sauce na. Yeah. Tomato sauce. Sige. Ayan, so lalagyan na natin yung ating oil natin. Oil. Okay, once na mainit na, pwede na tayo maglagay ng onion natin. Onion. Then, pwede ka konting maglagay ng konting salt kung gusto mo para at Konting least salt. nag-flavor ka ng ice. Once na nag-translucent na, you can add your garlic. Garlic. Ang bango rin. Ito, tomato sauce, masarap din to sa mga pasta, kung may ligay sa pasta. Yeah. Chicken, masarap din, pag roast chicken, no? Yeah. Sa ice cream, masarap din to. Then, okay na, pwede na natin lagay yung ating tomatoes natin. Go back. Ito, konting dry lang ng konti, and then add na tayo ng tomato paste natin. Sa tomato paste, ang technique lang, you have to burn the tomato paste para at least maganda yung color. Then next natin is yung chicken stock. Ito Ito na. yung minsan nagpapasarap dun sa sauce din natin. Chicken tayo dito. No? Chicken stock. Chicken stock. Then pwede na tayo mag-add ng mga herbs natin and spices. And then we have to make sure lang hindi tayo masyadong naglalagay ng madami kasi minsan overpower niya. Parang wala yata na po. Parang nakita yata sa akin, Bessie. Parang sindihan lang siya. Baby. Chef, kaya po ba katagal po ito? Ito, simmer lang natin ito ng mga 20 to 30 minutes lang. Okay. And then, pag okay na, pwede na tayo magsisa ng salt and pepper natin.
And then yung tomato sauce, medyo maasim siya. So to break that, kailangan natin ng sugar. Pero konti lang. Pumuti. Sarap. Apat na tayo, isa na lang. Ano kaya yung huli? Hollandaise. Yung gagawin naman natin yung pinakamahirap na sauce. Correct. The Hollandaise. Mahirap. Parang gagawa ka ng mayonnaise. Ano ba ang gagawin natin? Process naman na emulsification naman yung tawag. Ang first step natin, kailangan natin gumawa ng reductions natin. So, reduction natin, kailangan natin ng white wine, red wine vinegar, may crushed peppercorn, and then kailangan natin ng bay leaf natin. Ito, tinatawag namin reduction into OSEC, means nearly dry na siya. So, nearly dry na, you need to strain na dito. Lagay na natin yung egg yolk natin dito. So, i-double boiler na natin siya dito para i-mix siya. Chef, paki-explain naman po sa friend ko dito kung ano po yung emulsification. Ibig sabihin ng emulsification, two liquids, okay, different state, okay. So, pag pinaghalo mo parang tubig, saka lang, okay, so pag yan, emulsification yung tawag sa kanya. Pag once na, nag-combine na siya. Okay. Madami yung mga process. Kaya nga. And then, pwedeng maglagay ka ng isang scoop lang. Pero dapat dito, Dahan-dahan pag lang, naghalo, sis. mabilis dapat Kailangan Dahil yung lang, huwag mo i-diretso. Huwag mo i- Wait lang. Yung first drop is very crucial kasi pag hindi siya nag-combine, nag-emulsify, mag-burn Sira na na. siya kagad. Okay, yan. Okay na siya. So, ibig sabihin, pwede nang dire-diretso yung lagay na. Ayun, So, nakimix na siya Yeah. together. Yung oil and yung egg yolk. Ayan, Tapos, oh. na, season, salt, pepper na Oo siya. nga, ang galing. Konting liquid para at least maging okay yung texture ng ating Hollandaise. Busisi pala niya. Oo, mahirap siya gawing mag-isa. So, ayan na yung ating Hollandaise sauce. So, nakagawa na tayo ng 5 mother sauces natin. At ang bilis ha. Correct! I love it! Yan, tapos na yung 5 mother sauces natin. So, mamaya, ang next lesson naman natin is plating naman tayo. Yes! Mga besties, Yes. hindi matutuloy o makukumpleto ang pag-aaralan ng sauces kung walang plating. Correct! Kailangan natin aralin yan din ulit. So, ngayon, tuturuan ko naman kayo ng iba-ibang klase ng plating. Mga basic lang muna tayo. Okay po. So, ngayon, nag-prepare ako ng mga starches natin, ng potato mousseline, saka ng ating balsamic glaze, and then carrot puree lang. To start lang. So, start tayo. Yes. So, sa potato mousseline lang, pwede nyo naman ditong i-pipe or pwede naman ilagay ito sa mga squeeze bottle din. So, Pero start. mas maganda po sa aesthetics. Professional. Okay, sa plating ng mousseline, okay, depende sa inyo kung anong klase ng gusto nyo ilagay. And then, cut lang. Pwede naman side lang. Tapos pwede nyo ilagay yung meat. Pwede nyo ilagay yung meat dito, yung vegetables natin. Okay, lalo na pag fine dining, kaunti lang yung ginagamit natin pala. Ay, meat. Vegetable. Hindi pa ito na Julian. Juliet. Okay, next, pwede natin gamitin yung ating balsamic glaze din. Okay, so ito, masarap to sa mga isda. Yun, balsamic. Salmon, okay, pwede siya. Si Breed. Siyempre, Si Brie. Sausawan. golden retriever or... Okay, pwede nyo i-brush. Alam niyo, importante yan, ang plating. Kasi minsan, kung sa tao, first impressions last. Dito rin sa pagkain, sa plating. Yun ang unang gina-judge. Sabi nga nila ngayon, di ba, Instagrammable dapat yung ating Correct. plato, di ba? Kasi lahat ng tao ngayon, bago kumain, nagpipicture Picture muna. correct. So, plato, okay, may rim dapat. So, dapat yung mga plato natin, pagkain natin, dapat nasa loob pala. Art na ito, no? Art na to. And it doesn't have to be perfect. Like, yung pagkakabrush Yeah. na may mga... Ganyan lang dapat. Yeah. Ganun lang ilagay niya. Tapos pwede naman tayo minsan, ito lang yung gagamitin natin. Piping bag, nasa squeeze bottle lang. Okay po.
Naghihirap. Ay, may pa ganun. Pwede po ganun. Signature? Oh my God, pwede siyang pang-prank, tapos maglagay ka ng chocolate cake sa Parang chocolate, no? So, sa carrot puree din natin, pwede rin naman natin itong gamitin. Okay, pwede yung mga dot-dot kasi may tinatawag tayo na dati before classical plating lang tayo. Ngayon, may tinatawag na symmetrical plating. May tinatawag din na asymmetrical. Kung ito, gagamitin natin ito dito, yung ating muslin, pwede naman kunwari, pag sinabing asymmetrical, hindi na siya pantay-pantay. Okay, pwede kang maglagay ng pureed, paunti-unti. Hindi natin nahiwa ko kanina. Tapos kung mamaya, kung may isda na tayo or may chicken na tayo, pwede natin siyang ilagay dito kasi nasa gitna na. Tapos pwede na tayo mamili ng mga sauces naman natin. Pwede kayo mag-splat? Gusto nyo ba yung... Narinig nyo na ba yun? Ano gagawa ko namin pag napapagalit? Yung minsan ginagawa Paris ng ka, mga Beshi. chef. Magaling ka! Magaling ka dyan. Parang ano lang, kinagalat lang. Magaling lang po yun. Ang ganda, art na rin yan. Tapos iba, pwedeng smudge. Pwede nyo rin, di ba? Ah. Tapos pag nilagay nyo yung plato dito, pwede na siya maging maganda. Ay, ang galing. Ang galing. Parang... Gusto naman Teka, dati pa po. Ang galing yung session artist na yung Picasso. Alam niyo, pag ito talaga na kumala to sa picture, naku, nanakawin tong design na. Galing ng bata. Ito, ang ganda. Asymmetrical. Ano ba ito, Spider-Man? Tapos... Ang ganda! Ang ganda, perfect. Wala pa yan ha, wala pa ako sa mood niyan. Grabe! Arturo Luz. Ay, ganda, perfect. Saan mo naman ilalagay yung meat mo? Yung meat, wala pong meat kasi po walang budget. Ako na? Feeling ko gawa ko ng phenomenal plating. Yahoo! Are you excited, guys? Maglagay ng P. P4. Gawin ko na rin to. Kasi hindi na to. Pinag-isip ko yun. Okay, parang babae yan. Oo nga! Parang Bavarian. Ganda. Ay, ang tara. Ano, bulamundukin. Hindi pala kayang ilawin. Ayan na! O, di ba? Nalabas ang inner artist in us. Correct. Lalo na sa'yo, grabe. I see Picasso. Mahalin. Oo, iba. Siguro konting practice pa pag palagi natin ginagawa, magiging okay din. Correct. Masasanay din tayo. Pero thank you, Chef. You're welcome. Kita niyo naman mga besties and mga kamingos. As in, konti lang ito ng presentation sa pagkain. Pero talagang ginugugulan ng oras. And talaga yung creativity natin lumalabas, diba? Correct. Mga best, mga nasa sauces pa lang tayo ah. Bukas, mas marami pa. Kung ano man yan, naku gagawin natin lahat yan bukas dito lang sa #Mingos! Bukas, ang pagiging meat chef, vegetable cook at fish cook ang isa-specialize natin. Check natin kung kaya ha. Bukas yan dito sa #Mingos. Ang gagawin naman natin ngayon, mag-fish station kayo or pasonwa. Oo, ang hirap i-pronounce yung mga pangalan, di ba? Dapat pa naglalagay kayo, away pa lang. Away. Gano'ng prefer din doon? Medium rare. O kaya rare. Ay, talaga? Ito na pala sa'yo niya, chef.